Hello po sa inyong lahat! Welcome to Jongix channel. For today's video, pag-usapan po natin ang successful refund ng Remitly at ang process ng pagre-refund ng Remitly sa mga pera or mga transaction na hindi po successful na pinapadala nating mga OFW kung saan man tayo nagtatrabaho sa ibang bansa papuntang Pilipinas. Ayan, so, yung experience ko po is that nagpadala po ako one time sa Remitly at bigla po siyang hindi tinanggap. There was an error during the process of transfer. So, ang ginawa ko po is nagpa-refund po ako sa Remitly. At ako po ay kinakabahan kasi baka hindi po masauli yung pera. Kasi after ko po siyang ma-send doon sa Pilipinas na nagkaroon po siya ng error, bigla po akong nag-research ng mga reviews tungkol po sa Remitly bilang isang money transfer application. So, meron po akong mga nabasang mga reviews na hindi po sila nabigyan ng pera dahil hindi po na naisauli yung pera na pinadala nila galing sa Remitly. And it takes like how many days and even months before the money was being returned or refunded sa kanilang account. So, ito po yung ginawa ko para po ma-refund po yung aking pera na hindi po successfully na ipasok sa aking bangko. Actually, ang first step na ginawa ko po is nagpunta po ako doon sa kanilang help center. Doon po sa help center, meron po kayong dalawang options na pwede nyo pong piliin. Number 1 is yung chat option at number 2 is yung pwede nyo pong tawagan directly yung office ng customer service ng Remitly para po makausap po ninyo kung ano po ang dapat gawin sa transaction na hindi naman po successful. So, advice ko lang po, kung bago lang po kayo sa Remitly at nagkaroon po kayo ng error, no, kung napanood nyo man po yung video na ito, mas mainam po na hindi na po ninyo i-cancel yung transaction na kasalukuyang nagre-running sa kanilang system. Instead, if yung account ninyo is parang ano talaga siya, hindi talaga pwedeng matransferan ng amount of money na pwedeng pumasok doon sa bangko niyo. See, for example, sa Pilipinas, kasi may limit siya, tapos hindi nyo po alam kung magkano pala yung limit ng pera na pwedeng papasok sa bangko ninyo, you just need to edit the transaction. So, pwede nyo pong palitan yung account number or ng mode of yung transfer or yung account na pwedeng transferan ng pera papunta doon sa Pilipinas. So, say for example, kung ang bangko ninyo is a prepaid account which has only 150,000 maximum limit na pwede nyo pong ipasok sa bangko na yan po ay hindi pwede na mag-exceed sa limit na 150,000 na pwede nyo pong ipadala. So, pwede po kayong gumawa ng paraan kung meron pa kayong kakilala or pamilya na mayroong bangko or account sa isang bangko na mayroong passbook. Kasi kalimitan po, yung mga limit na maximum na pwede natin ipadala doon is 500,000 pesos. So, hindi po kayo mag-alala kung basta hindi siya lalagpas ng 500,000 pesos yung ipapasok kapag meron pong passbook yung account na papasukan ng pera ninyo. So, sa lahat po ng mga prepaid accounts, like yung mga bank account na yung gamit ay card lang po, yun yung tinatawag na prepaid. So, ang limitation doon is 150,000 maximum. So, ang nangyari naman po sa akin, hindi ko pa po alam na 150,000 lang po pala yung limit ng bangko ko na yun. Kaya napadala ko po medyo mataas-taas sa limit na yun at bigla po siyang nag-error sa process ng system. Kasi usually, kapag sa Remitly po kayo nagpapadala, it will just take you around 7 minutes or even less than 7 minutes, like around 3 minutes, and the money will immediately be transferred to your account. So, ayan, madali lang po talaga siya, tapos mura po yung yung bayad niya, which is 1.99 euro lang po kung dito kayo sa Europa, na for example dito sa Germany. So, at mabilis po yung transaction na binibigay ng Remitly. So, yung nangyari po sa akin, talagang nag-alala po talaga ako na baka hindi po talaga maibabalik yung pera na na-send ko na hindi naman po successful. So, talagang ko siya, ang ginawa ko po is nagpunta pa ako sa chat box nila. So, ilang beses po akong nag-request ng ganito na pwede bang i-refund. So, ang time frame po ng refund ng Remitly is within 3 to 10 business days, excluding Sundays. So, nagtanong po ako if ang Saturday is a business day, sabi niya ng agent is business day naman po talaga yung Saturday. So, luckily on my side, ang nangyari po sa akin is after 24 hours, yung first transaction na hindi naman po successful was refunded immediately. So, yung pangalawang transaction, na-refund siya after 2 days. Ayan,
after ko ma-request ng refund. So, ang ginawa ng customer service representative, kasi hindi ko man alam the first time na pwede pala siyang i-edit at kausapin mo yung customer service representative na i-edit niya yung transaction mo instead of canceled. Kasi kung i-cancel nyo po, mag-aantay po kayo ng approval 3 to 10 business days. Whereas kung i-edit nyo lang po yung transaction ninyo at palitan nyo lang po yung mode of parang bangko, yung bank account, or si for example, or igawin nyo lang pong pera padala, ganyan, sa mga pawn shops like Western Union, ganyan. So, pwede nyo lang pong gawin yun. Ayun po, natagalan po talaga yung proseso ng pag-refund sa akin konti. So, maximum 3 days po talaga siya. Ayan, so kung sa ganong paraan na i-edit niya lang ninyo yung transaction, so hindi na kayo matatagalan. So, immediately after ma-edit yun, tapos pasok naman doon sa limit ng bangko na tatanggap sa pera ninyo mula dito sa Europa or saan man kayong bansa, papasok agad siya within that time na binibigay ng Remitly na ipaprocess yung pera ninyo. So, nagpapasalamat ako sa Remitly. Ginawa ko tong video na to. This is not paid by Remitly, but I just wanna say thank you to Remitly kasi yung honest na service towards their customer. Kasi talagang hindi ako nag-antay na until 10 business days. Hindi nila ako, kasi pag more than 10 business days na inaantay mo, tas hindi pa siya na-receive yung pera o hindi pa pumasok sa'yo ulit yung pera, ang gagawin mo is i-contact mo yung bangko mo kung saan mo siya pinadala. So, for example, sa Philippines, tawagan mo sila kung anong nangyayari. Tapos, kung wala talagang resolution doon, kontakin mo yung Remitly. Tutulungan ka din naman nila to track your transaction. So, ganun. So, ang hindi ko lang nagustuhan masyado sa Remitly is that after mo siya ma-cancelled, ang status ng process doon is cancelled lang siya. So, hindi din sila nag-i-email sa'yo na I already sent you the refund has been successful, ganyan. Ang mangyayari is that automatic lang siyang papasok sa bangko mo. Kailangan mo lang talaga siyang update. Ako talaga kasi parang naging hysterical ako, parang I cannot settle down, parang gano'n, uneasy ako na pakailan talaga babalik yung pera. Kaya ako kahit after a day, nagtatanong na naman ako nangyari sa transaction ko, tapos parang minuto, nag-check ako, dinadrop down ko, nire-refresh ko yung account ko para malaman ko kung within that day or within this day, papasok ba yung pera, ganyan, before ko mag-refresh, tinatanong ko ulit yung customer service representative. Pero ganun pa din yung sinasabi nila na within 3 to 10 business days, depending po sa pag-response ng inyong bangko sa Pilipinas or kung saan man kayo nagsisend ng money. So, ganun po yung nangyayari. Kaya I'm very thankful to Remitly to those who have helped me, to all the customer service representative, for your patience, for your time answering my questions. And you were like very honest about what's going on with the process. Although in your application, that's what's lacking, that yung update ng natin, yung transaction natin after ma-cancel, it won't be changed at all. So there is no prompt message na magsasabi na we already have refunded. Kasi ang kailangan mo lang talagang gawin is to really update your bank account if the transfer has already been successful and the money has been returned to your account already. So, ayan. So, ganyan lang po yung nangyayari. Kaya, thank you very much. At naging successful na naman po yung aking mga next transactions. Kasi, natakot ako doon, baka yung mga next transaction ko is hindi maging successful kasi 2 beses ako nagpadala tapos more than doon sa limit ng aking account. Tapos baka ma-bar ako or baka ma-stop na yung pag-ano ko, baka ma-question siya. Pero hindi naman po kasi luckily na-transfer, na-cancel ko siya na within a short time frame na yung time na pinadala ko. Parang within hours lang yata yung pag-cancel ko kasi parang naisip ko na baka hindi to papasok kasi nga baka merong magkaroong limit. Yung na-research ko nga, yung ginagamit kong Metrobank account is talagang sa mga prepaid is 150,000 pesos lang po yung limit na pwedeng papasok doon sa account na yon. At sa mga may passbook naman po is 500,000 maximum. Ayan. So, sana po ay nakatulong po ito sa lahat ng mga OFW na nasa ibang bansa na maaari pong magpadala ng pera gamit po ang Remitly na application. So, sa Remitly, thank you very much for helping me at isang magandang platform po, your application, to help those who are abroad or to those even not abroad, guys. Pwede nyo pong gamitin yung Remitly kahit saan kayo, kahit mga local sending. Pwede nyo po siyang gamitin as a means para sa
pag-send or pag-transfer ng mga pera sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, or even to yourself para mag-deposit po kayo, no? So, thank you very much, and sana ay marami pa po kayong matulungan, no? And you will improve your service, especially yung pag-update doon sa application para hindi naman po masyadong nagtataka yung customer, no? Kasi yun lang yung yung suggestion ko for Remitly, na sana naman po ay after the transaction, say for example, na-cancel po yung transaction, there is another message from the application, or you will send us an email to inform us that you've already processed the transaction of the refunding of the money, and then the box that is being canceled, yung mark canceled doon sa application will be updated to, parang mag-green siya na parang na parang processed, ganyan, refund has been made, o parang merong note doon na maliit para at least inform naman yung mga customers at di sila mag-alala. So, sa lahat ng mga customer representative, kahit wala po kayong alam, no, na-process na ba siya or not, yung alam nyo lang is pag nag-check kayo sa reference number is na-cancelled na siya, tapos ang lagi ninyong sagot is wait lang natin 3 to 10 business days. Ayan, nangyayari naman po na even after 24 hours, na mabilis naman po yung respond ng Remitly as a corporation, no, na nagmamamanage ng transfer ng pera ng bawat tao na gumagamit ng application na ito. So, thank you very much, and I hope na sa lahat ng mga nagka-problema, and I hope hindi po kayo naging masyadong malala yung problema ninyo, no, using this application, lalo na sa mga humihingi ng mga refund ng mga pera na napadala nila na hindi successful. Kasi meron po akong mga nababasa sa mga reviews na nagkaroon po sila ng problema tungkol sa refund, na ayan, hindi po sila na-refund, tapos merong mga screenshots ng kanilang mga transactions, tapos nagkaroon po ng problema. I don't know how complicated the problem was, but I hope that it will be resolved even kung meron man kayong mga problema ngayon, no, with Remitly. Pero in my case, I'm very thankful because it was a successful transaction. The refund was successfully done, and thank you very much po. So, sana po ay nag-enjoy po kayo at mayroon po kayong natututunan sa video na ito. So, hanggang susunod ko pong mga videos. Thank you very much. Cheers!